Hello, magandang hapon sa ating lahat. Abay, mga matitindi itong mga balita natin ngayon, no, na kumakalat sa social media, mga kababayan. So, ito ang bigyan nating pansin, mga kababayan. May mga pabala ito. Pabala ito sa mga senador natin, no, o sa mga pulis na kakampi ni Duterte, no, dahil sila ay pagbigyan ng huhulihin na sila talaga ng ICC, no? Sigun sa balita, mga kababayan, dahil sila ay sangkot sa one on drugs ginaganap nung presidente pa si Duterte. So, itong bigyan nating pansin, mga kababayan, o reaksyon, no? Sana hindi to matutuloy o hanggang ano lang 'yan. Grabe si Bongbong Marcos, mga kababayan, no? Grabe, gusto nilang ubusin ang mga Duterte talaga, no? Para manahimik na ang Duterte. So, ang madalit sabi, ipapalabas nila, mga kababayan, ano, ang drugs talaga, no? Hindi yun ang naniwala ang ICC nga ang drugs ay pinaka-importante sa bansa natin na talagang mawawala. Yun pala ang ibig sabihin dito, ang yung mga drugs ay isang priority ng mga Marcos, no? So, mga kababayan, tuloy-tuloy tayo. So, papayag ba kayo, mga kababayan, na ganito ang gagawin nilang mga Marcos, no? Sa bagay, mga kababayan, sinasabi ko na sa mga vlog ko na ang ICC kakampi nila ni Marcos. Pinunduhan na nga nila, di ba? So, kaya lang pa man tayo, mga mamayang Pilipino, kikilos daw sa liwasang Bonifacio papunta ng Malacanang, So, nasa inyo 'yan kung manahimik ba tayo. Pati tayo, yung mga vloggers natin, ganoon na ang mangyayari dito. Kunting natin, wala na tayo karapatan magsalita sa mga gagawa nilang mga hindi mga gaganda. Kasi tingnan natin yung na dito sa yung plug control, 'di ba? Saan ang pera ng sa plug control? Di ibig sabihin nandoon na pala sa ICC. Ay naku po, kawawa ang ating bayan, mga Pilipino. Ito ang matinding nakawan na talaga sa sa ating bansa. Korupsyon, no? Priority pala na nila ang drugs talaga, no? Kahit dito balik-balik ng mga drugs dito. Bumalik na. Noon pa 'yon, sa pag-umpisa pa lang bumalik na sa sa bansa natin. Tuwang-tuwa nga sila, ang mga drug lord syndicate. Tuwang-tuwa nga sila. Pinalaya na nga si yung nakulong na drug lord na syndicate. Pinalaya na, ba? Tuwang-tuwa nga sila. So, wala na tayo dito kagawasan o kawawa ang ating mga kabataan, mga mga edad ng 15, 14, wala na, marunong na yun na. So, di na maniwala sa mga magulang yan. Aaway na yan, lalaban, no? Lalaban yan sa mga magulang, papatay ng magulang yan. Opo, kawawa ang ating bansa. O kayo, papayag ba kayo? Sige, mag-comment kayo dito sa ating channel, YouTube channel. Comment kayo. Ito talaga, mga kababayan, ang bigyan nating reaksyon o komento na matindi na, mga kababayan, no? Kasi kapanood ko lang sa channel na sa ibang nga talagang matindi na talaga, mga kababayan.
So, ayawan ko, baka kasunod naman si Sara dyan pag bigyan ng, bigyan ng, yan sa ICC, nga uhulihin yan, talaga, ubos na, wala na. Sunod sila si, kapatid ni Sara Duterte. Wala na. Kailan pa ba tayo kikilos? O kayo, ewan ko sa atin basta, kailan na ba tayo kikilos? Kailan dito hanggang lang tayo dito, drawing siguro. Dito tayo manahimik bang siguro tayong mga ganito. Kawawa ang ating mga kabataan, hindi kay kawawa lang ang ating bansa. Membro na nga sa pala sa drugs membro sa kawawa talaga mga kababayan. Hirap naman ito ang ating mga sitwasyon. Ako po. Ngayon, anong masasabi dito? Totoo, maging totoo talaga yan. Una-una, akala ko nga si Bato lang. Sunod, mga pulis nga nag-retired. No? Sino ba yung mga pulis na mga kabats ni De La Rosa? No? Yung sa one on drugs. So, nako po. Talagang ubusin yan Ewan ko, di ko masabi dito sa mga kaya nga sinasabi ko naman na pinunduhan talaga ang ICC. Ito si Marcos talaga, pagka wala talagang hiya talaga, no? Ang ama niya pinapalibing ni Marcos, pinapalibing ni Duterte. Anong ginagawa ni Marcos? Dinala sa daig. Sinurrender doon. Ang rason dito nagsurrender. Ay yun pala, kinikidnap si Duterte. Sino bang utos dyan? Si Marcos. Mga kababayan, ito ang ating mga bigyan nating pansin sa ngayon mga taon. Kailangan mawala na si Marcos dyan sa posisyon. Kaya hitsino sila kanila. Sara Duterte, manawagan ako sa inyo. Kilos na kayo. Kailan pa tayo kikilos? Kailan magpunta na sa Liwasang Bonifacio, papunta ng Malacanang. Yan ang mga dito. Nakikita ko sa mga awawa. Uubusin ang mga natin dito, senador. Ipanghuli ka. Sunod kapatid mo. Kasi gusto nilang ubusin talaga. Kailangan talaga pulbusin talaga nila. Mga walang matitira, mga kasanib ni Duterte. So, kawawa ang ating mga anak. Kawawa ang ating bansa. Diba? Ang sakit lang dito grabe. Ito ang number 1. Mas sobrang-sobra pa sa ama ni Marcos. Ang pang-aapi. Mas sobra-sobra pa pang nanakaw. Yan ang sinasabi nila na maging totoo yan, no? Na nako po. Kayo na ang bahala diyan, Na kayo na ang bahala. Ang hindi pa nakapag-subscribe dito, mag-subscribe na kayo. Para makatanggap naman tayo ng notification galing kay YouTube, no? So, para sa aming mga content creator, masaya na kami. Mag-subscribe kayo. Pindutin yung bell button diyan sa baba. Ayun. Updated na kayo diyan kung mga bago namin i-upload, makatanggap kayo agad-agad, no? So, uulitin natin. Balik tayo sa usapan. Nalaala ba natin, mga kababayan, nga nawala ang issue sa flood control? Nalaala natin? Kung nalaala natin dito, grabe.
nilihis-lihis nila ang mga usapin sa tungkol sa flood control. So, tayo dito, di tayo titigil, mga kababayan. Hindi tayo titigil dito sa usaping flood control. Ngayon, bago-bago ko lang, ngayon lang natapos ko panood sa mga balita ang mga senador. Huhulihin na yan. Kagaya kay Duterte. Wala nang ang ating bansa natin. Wala nang tawag ito, ang freedom of expression, freedom of speech, wala na. Wala nang silbi. Ha? Ang ating balaod, wala nang silbi. Ang ating batas nga inaasahan natin nga sarili nating batas. Bakit mangyari talaga yan? Opo. May batas tayong sinusunod. Bakit talhin pa doon? Doon pa anuhin? Litisin. Dito na kung may sala ang ating mga dito litisin sa ating bansa, hindi doon sa ibang bansa. Opo, naglulukuhan na to. Kawawa na. Wala na. Kahit mga vlogger natin dito, kunting galaw lang, kunting salita lang, mga ilang speech lang, hulihin agad. Kung saan ka nakatira, pagmasdan ka na. No? Kawawa tayo dito. Kasi ang gusto nila hindi tayo makapagsalita nila. Tanggalan na tayo ng freedom of speech. Tanggalan na tayo ng freedom of sa katungod natin, ha? Freedom of expression. Nga, ang ating mga salita nga na hindi na nila pakinggan. Kasi kung pakinggan nila yan, sakit sa tainga nila yan. Kasi ang ating tuyo dito, ang ating dito, bakit? Kaya nga gusto nating yung mga anomalya dito sa mga flood control o sa mga ginagawa nila. Di ba? Yan naman ang ating gusto natin dito nga kahit sinong umano dito sa ating bansa. Bakit hindi ba tayo dito? Pigilan pala tayo dito sa pagsalita, no? Sa ating dito sa kahanginan. Kasi sakit nila 'yun. Bawalan tayo. Manahimik tayo nito kung ganun. Kasi hindi tayo manahimik. Hulihin tayo. Kasuhan tayo ng inciting sedition. Naku po. Kawawa tayo mga kababayan. So, comment kayo dito sa ating YouTube channel para masaya naman kami mga content creator. No, makatanggap kami ng notification at saka madali kayong makatanggap sa aming i-upload araw-araw. No? So, maraming salamat. Magandang gabi sa ating mga kababayan sa OFW. Kahit saan panig kayo ng mundo sa iba't ibang bansa, ito ang ating pinanawagan na mag-iingat tayo sa ating mga katawan. Malayo, tayo sa mga mga disgrasya, ganoon. Importante magdasal tayo. So, ulitin ko, maraming salamat sa ating mga OFW dito sa ating bansa. Maraming salamat sa ating mga naiwan dito sa ating bansa. So, hanggang dito lang tayo mga kababayan. Maraming salamat. God bless, mabuhay Pilipinas. Ang iyong lingkod, si Kuya Liba.